Patuloy pa rin ako sa paghahanap sa kapatid kong 9 na taon nang nawawala. Nasaan ka na kaya? Magpakita ka na sa amin para hindi na kami mag-alala. Ano pangalan mo kuya? Ano pangalan mo? Ha? Hinahanap kasi ako, kapatid ko nawawala. Bagong Pero bago ko simulan mga tropa, ito muna ang dagdag impormasyon sa kapatid kong 9 na taon nang nawawala. Halos mag-10 taon nang nawawala ang kapatid kong may kapansanan, may sakit siyang epilepsy at paralisado ang kanyang kaliwang bahagi ng katawan mula sa kanyang mga braso, kamay at maliit na bahagi ng kanyang mga binti. At syempre, bago ko iskapo, tamang lambing muna ako dito sa nag-iisang prinsesa ko sa aking munting palasyo. At ganoon din sa mga baby ko. Huy, ang sarap sa pakiramdam pag palaging ganito, lalo na't alam mong maraming nagmamahal sa'yo. Kaya ang pagod at hirap ay basic na lang sa daily life ko. Lalo na't kung ganito ang bubungad sa mga mata ko mula sa pagtulog hanggang sa pagbangon ko. Kaya maswerte pa rin ako dahil may kayamanan ako na gaya nito. Ay, kay sarap ng umagang kay ganda dahil sa tingkad ng haring araw na punong-puno ng pag-asa at positibong pananaw. At pagkatid ko kay Mrs. dito na mag-uumpisa ang biyahe ko. At magpapagasolina din muna ako para hindi din abala sa mga pasahero ko. At ang ganda nga ng vibes ni Idol kasi malayo pa lang nakangiti na kagad. Malayo pa lang, nakikita ko na yung mga ngiti mo eh. Kaya ito talaga ang pinakagustong gusto ko, maaga pa lang mga good vibes na agad ang sasalubong sa'yo. At dahil wala pa tayong susunod na booking, no need to memorize yan, tambay na naman habang kasama ang tropa sa kulitan. Konti lang. Konti lang, siyempre. May ano pala tayo. At dahil may motto in life is time is gold, is alam na this. Wala na, gapang na talaga to. Sapat na yung 2 oras kalahati sa paghihintay. Gapang na. Wag nang umasa. Nag-decide na nga ako dito na gumapang ng dahan-dahan, baka may madaanan habang nasa daan. Gutom na rin kasi ang mga dragon ko sa aking tiyan. Pagdating ko nga dito sa paboritong tambayan ng tropa sa may San Mateo ay still the same pa rin pala. Mayo 1 naman, araw ng mga manggagawa, pero bakit ganon katumal? Hanggang ngayon wala pa rin akong booking. 11:30 na, ganun ba talaga katumal ngayong Mayo 1? Grabe nga pasasalamat ko dito na bigla ko pinasukan ng booking dahil makakain na ako. Grabe na kasi talaga gutom ko dito. Kaya dali-dali ko nang sinundo si madam para makakain na ako dito sa may San Mateo papuntang Ampid. Short ride kaya 52 pesos ang pamasahe niya. At pag drop ko nga sa CS ko agad ko na rin muna binili ng tinapay at soft drinks para kahit papaano magkalaman din ang tiyan ko. Nag-charge na rin ako para tuloy-tuloy. At habang dahan-dahan ay agad na rin ako pinasukan ng booking. Si Sir ang sunod kong pasahero papuntang Taguig, long ride at humingi na rin ako ng permiso sa kanya kung pwede magtanong tungkol sa kapatid kong nawawala at pumayag naman siya. Kaso wala daw siya nakikitang ganung lalaki. At pagdating ko nga sa drop point ni Sir ay muntik ko pang maiwanan sa kanya ang helmet kaya agad ko siyang binilikan. Buti na lang lagi ako kumakain ng bunga ng kalabasa at 335 pesos ang pamasahe niya. At mula din dito sa location ko ay agad na rin ako pinasukan ng booking papuntang BGC at dating gawi walang humpay na pagtatanong at ganun pa rin ang sagot, wala pa rin. At naihatid ko na naman ng ligtas ang CS ko, 68 pesos ang pamasahe niya. Hanggang sa nagpatuloy ako sa paghahanap at iisa lang din ang sagot kundi wala. Kaya mas minabuti ko munang kumain para kargado na naman mamayang rush hour. At hindi makakalimutan ang pagtawag sa taas para gabayan niya ako sa aking paghahanap. Tara mga tropa, kain tayo! Kain tayo. Kain. At after ko nga kumain na siya naman ang CS ko at ganun pa rin walang sawa na pagtatanong at tamang kwentuhan nga kami dito tungkol sa kapatid ko. Rescue ng DSWD, iwan nila yung mga halat-halat ng sakali nun eh. Sabi ko baka ganun yung nangyari sa kanya pero sana ganun. May gumupkop. At after ko nga maihatid ng ligtas ng pasahero ko ay dito talaga ako nalungkot sa sinabi ng susunod kong pasahero. Na pag-alagala dito sir, kapag pa nawawala yan, 9 years na. 9 years na nawawala. Ilan na nawala? 9 years na sir. Wala na yan. Wala na yan. At napayuko na lang talaga ako dyan sa sobrang lungkot ko at pakiramdam ko ay bigla na lang nagbago. Malay mo, wala.
124 ang pamasahe niya. Gagapang na sana ako pauwi niyan dahil 11:30 na rin ng gabi ay agad naman akong binigyan ng booking pauwi sa amin. Ang bait mo talaga, Lord. Pinawi mo agad ang lungkot ko. Hindi pa rin ako tumigil kahit sa huli kong CS baka sakaling nakita niya, pero bigo pa rin ako hanggang sa nagpatuloy kami sa biyahe pauwi at pagdating nga namin sa drop point ni CS ng ligtas, huli ko nang napansin na kulang pa lang binayad niya kaya agad ko siyang tinawagan. Sayang din naman, pambili ko rin yun ng pasalubong sa mga naghihintay lagi sa akin sa pag-uwi. Nakuha ko, nabuti na lang. Nakita ko yung pasahero ko. Kulang siya ng 100 na hanap ko. Buti binalik niya. 12:30 na rin ang madaling araw dito at dito nagtapos ang buong biyahe ko at nabigo pa rin ako makita ang kapatid ko nawawala. Pero hindi pa rin ako susuko at hindi ako titigil hanggat hindi kita nakikita. Bumili na rin ako rito ng pasalubong ko na pagkain tulad ng barbecue, kwek-kwek, fishball, french fries at burger. At pagdating ko nga sa bahay ay nag-aabang na rin sila sa pag-uwi ko at ang sarap nga sa pakiramdam sa tuwing umuwi na laging ganito. Kaya lagi nating tandaan mga tropa, sa kabila ng sobrang init ng panahon, lagi nating isipin chill lang sa pagmamaneho, takbong pogi lang palagi at huwag magpapadala sa init ng ulo. May kasabihan nga, konting diferensya lang, larga na para makaiwas sa gulo. At lagi nating isipin na may naghihintay lagi sa atin sa pag-uwi, yun ay ang ating pamilya. Kaya hanggang dito na lang mga tropa, salamat sa pagsama, hanggang sa muli!